Hey guys, welcome back again to my channel, Ken here. Naglalakad lang ako dito sa area ng Taytay. Naghahanap ako ng cafe and dito ako napadpad. So let's go and samahan niyo ako. Tingnan niyo, parang maganda dito. Marami pa dun sa may area na yon na cafe. Alam ko ito yung dating Tipika eh. Curious ako kung ano itsura niya sa loob. New Tipika. May mga drinks din kayo. Yes po, may mga wine and beer din. Bibingka latte. Curious ako. Bestseller niya itong bibingka latte. Sige, isang bibingka latte. Yung mga food din siya. So, ito yung cafe nila here. So nice. Parang I like it here. So guys, ito yung in-order ko. Bestseller din nila dito. Halo muna. Masarap siya. Lasa siyang bibingka. So, ang bibingka latte, crafted with coffee, coconut milk, latte, and toasted coconut. So, ayun daw ang specialty. Specialty coffee. So, ngayon nandito ako sa may Tipika Creative Space. I think pwede mag-work dito. So far, okay itong lasa ng ano nila, bibingka latte. Meron din siya mga parang nyog, yung mga nasa gilid. Tama ba? Hindi ko alam kung nyog ba yung tawag doon. Masarap siya guys. Must try. Medyo mahina lang yung boses ko kasi medyo awkward mag-vlog dito. Para siyang coconut coffee. Kasi coconut naman siya diba? Bibingka. So, kung i-rate ko siya siguro 9.5 out of 10. Very local coffee. Tiyan, mga street food. Tapos ito yung cafe. Dito na lang tayo kumain. Ang nice na kasi may bilihan na dito sa may harap nila. So, nag-order lang ako nitong fries at saka squid ball and fish ball. Sarap siya. 70 pesos lahat to. 50 pesos itong price. Mas masarap siya. Iba yung fish ball nila dito. Para siyang fried Para siyang may coating pa. Sarap. Ito ko yung dito. Very chill lang. Hindi nakaka-pressure. Pati hindi ganun karami yung tao. Hi guys, so nandito lang ako sa may Sherabad. Dito lang ako nag-work kasi hindi gumagana yung utak ko sa may bahay. Tapunan ng tubig yung laptop ko pero yung sa side lang. Hopefully hindi siya masira. Pero hindi naman siya. Gumagana pa rin naman siya. Nakatapos ko lang mag-work. Medyo marami ng tao dito. After nito pupunta tayo sa Uniqlo. I-check natin ulit yung shirt. Maghahanap ako ng magandang cafe. Hindi dapat dito. Kaso, naisip ko, mag-work ako hindi ako magbablog. Kaya dito na lang pumunta kasi mas malamig dito. Natapon yung tubig dyan. Kawawa talaga. Nandito na tayo sa Uniqlo. And good thing, naka-limited offer pa rin sila. Hanapin natin yung boxy crop. Ang daming magaganda. Gusto ko din ng ganito. Pag iba sa akin to, parang gusto ko din ito. Ayan puro sales sila. Ito pala yung boxy crop one. Try din natin to. Medium. Let's go. Isukat na natin siya. Try ko lang. Pag nagustuhan ko siya, bibiliin ko. Hindi ko nang bilihin to kasi baka biglang bumalik sa pressure. Kasi bibilihin ko rin naman siya in the future, diba? So wala na rin naman akong damit. Let's try. So ito yung boxy crop na blue. Huwag ko kung bagay siya sa akin. Ayan siya. Bagay ba siya? Or medyo maiksi yung sleeve niya. Maganda naman Titingnan ko din yung medium nito. Try naman natin yung white at saka black. Ito naman guys yung white. Okay lang ba yung yung sukat niya sa sleeve? Tapos ito yung shirt. Trinay ko siya. Maganda siya, no? Black ba to? Parang navy blue. Bagay siya. So, ayan siya. Maganda ba? So, wait lang. Sukat natin yung black. So, ito guys yung black. Gusto ko makita yung medium kasi hindi ako kumuha ng medium, puro small pala kinuha ko. Pero maganda yung shirts, no? Tatry ko rin yung small na yung shirts kasi medium tong nakuha ko. Kuha ko ng medium na t-shirt. Kuha muna tayo. So, ayan, medium. Itong shirt, mas sakto siya. Small. Kasi din sa medium kanina. I think I'm gonna get this shirt. Kasi I've been eyeing this for a long time na hindi ko siya binibili. Pero $9.90 na lang siya ngayon. Kasi magamit ko naman siya. I'm gonna get this one. And let's try naman yung medium na boxy crop. Para mas okay ito. Kasi din sa kanila kasi masyado maiksi yung sleeve nung small. Yan nyo. Okay lang ba yung haba niya? Siguro itong blue lang bibilin ko, tapos itong shorts. And dami ko ng white at saka black na Uniqlo shirt. Next time lang siguro yung white at saka yung black. Kasi parang hindi pa ako sure kung small or medium. Ang ganda siya. Hindi ko kasi ma-compare kasi dapat pala nag-Uniqlo shirt ako na yung normal. Pero kunin ko na lang, compare natin kung gano'ng kahaba siya. Yeah, try ko naman yung white. Ito naman yung white. Pero maganda rin tong white. Ito yung regular white, then ito yung boxy shirt na medium. So, ayun yung difference. Blue yung medium. Mga ganyan lang yung difference nila. Mga 2 inches. Ito yung shirt. Marami pa siya iba-ibang color. Pero meron na kasi ako nun Let's check kung okay siya. Dati siyang 1,290. 990 na lang siya ngayon. Ang arte ko, ayoko kasi na may gusot-gusot. Dapat perfect siya. And then, itong medium, 590. Alam, maganda ito pang beach, Pero nabubudol ako ng mga limited offer ng Uniqlo. Let's pay here. Next time ko na bibiliin yung black at saka yung white.
Nag-isip ako kung yung regular white ulit yung bibilihin ko or yung box. Dalawa yung white ko na Uniqlo shirt, tsaka tatlo yung black na shirt ko. So, nag-aano ako bumili. Baka parang ang gastos ko na. Hey guys, so nandito tayo ngayon sa may Cobro Grill dito sa Cainta. Pumunta ako dito kasi wala naman akong ginagawa. Masyado pa maaga. So, let's check kung ano yung meron dito. Actually, overlooking to. Nakita ko lang to siya sa TikTok and na-curious ako kasi malapit lang siya dito sa area namin. Dito lang siya sa Cainta, Brookside. Ang nice niya. Actually, mataas siya. And then may kanta-kanta dun sa may taas. So, let's check kung ano yung mga nangyayari dun. Punta na tayo. Parang awkward ko ba nagbablog? Medyo maingay dito kasi may kanta-kanta. Very chill lang dito and I like it here. Nice dito kasi para siyang giving Dumaguete vibes. Magla-light nila ako. Oh, cocktail. May cocktail sila. Beer. So ito yung mga ano nila. Meron silang coffee, non-coffee. Meron din silang beer and cocktail. Siyempre may mga pagkain din. Ayun yung view ko. Ang ordering ko na lang siguro is pork belly. First time ko lang makita ito. Look at that. So ayun yung dadaanan ko mamaya guys. Kinakabahan ako kasi ang dilim. Sana may mag-accept na Move It Rider sa akin. Pero okay lang yan. Mamaya na natin problemahin yan. Ortigas ata yan and Makati something or BGC. Basta alam ko Ortigas yan kasi malapit ang Cainta sa Ortigas. Pating na yung order ko. So this is pork belly with rice. So let's try. Dito na ako magdi-dinner. This is 250 pesos. Lagyan muna natin ng chili. Tapos calamansi. Daming rice. Cheers! Ito, puro ka ba yung kain ko? Literal na pork belly. Ang morning and evening, nakain ko na yung ganito karami. Good for tuna to. For me. Ang ibas lang ng kutsara nila. Sakat sa kamay. Guys, di nyo na mag-invest sa kutsara. Mahirap ipanghati. Dapat may knife para mahiwa. Masarap siya. Siguro marirate ko to na 8.5 out of 10. Meron lang water dito. Ang tagal na ako naghahanap ng ganitong place like may kumakanta tapos al fresco. Pero yung mga tao dito hindi naman nagiinom. Parang kumakain lang gano'n. Tapos mga pamilya. So, hindi ko na siya maubos. Ang dami kasi. Update you later. Bye! Hey guys, welcome back. So, nandito ulit ako sa may area sa Taytay na maraming cafe. Itutur ko lang kayo kung ano yung mga cafe dito. So, may cafe din dito. Actually, super dami ng cafe dito. Paulit-ulit, no? Puntahan muna natin yung Ahon Cafe. Pero hindi ako dito. Papakita ko lang sa inyo. Ano na to? Finding Cafe here in Taytay. Doon ako pupunta sa cafe ng coffee drip later. Ay, drip coffee pala. Doon ako mamaya. So, ito yung Ahon Cafe. I'll show you. So, ito yung Ahon Cafe. Nakapag-cafe na rin ako dito. And masarap dyan, guys. Show ko lang. Next time, mag-vlog ako dyan. Pero yeah, let's go. Nakita ko lang. So, let's go. Meron pa dito actually ang dami nakapaligid. Ito, Salo Cafe Restaurant. Parang nag-iba sila. Na-try ko na din dyan. So, dito tayo sa may drip coffee. Na-try ko lang yung egg coffee nila. Kasi ngayon ko lang na-realize na Vietnamese cafe pala siya. And I love Vietnamese coffee. So, let's go. Actually, yung mga cafe pa yung area na yan. May tigang, may mga Japanese resto. Tapos, ito yung drip coffee. Magko-coffee lang ako, guys. Di ako kakain. Ito yung, yung Salo Cafe. May birthday sa loob. So, let's go. Let's go inside. May potato corner din. Egg mocha, egg coffee. I think I'm gonna try yung egg coffee. Grande lang kasi baka di ako makatulog. O may mga pastry din sila dito. Isang egg coffee, grande. So ayan guys, nandito na tayo sa drip coffee. Actually kahapon pa dapat ako pupunta dito pero din ako napunta sa may Starbucks. Kasi diba, dapat dito ako mag-work. Pero like naisip ko, hindi nga pala ako mag-bubble. So doon ako sa Starbucks kasi feeling ko mas makakapag-focus ako doon. So ngayon ko natin yung pagpunta dito. This is 160 pesos yung grande. Tapos yung venti is 180. So dumating na yung order ko. Egg coffee. Feeling ko din tayo sa may labas. Masyadong madilim. Kaya labas na lang tayo. Let's go here. O, di ba mas nice here? Walang tao kasi mainit. Ako lang may gusto. I-try natin ang egg coffee nila. Ang ganda ng coffee shop nila dito pero parang like medyo mainit siya. Sarado yung area. Parang hirap pumasok yung hangin kaya super init dito. Pero okay lang yan. Okay lang naman sa akin kahit mainit. Ang importante ang vibe. So yeah, let's try this egg coffee. Pero hindi ko lang gusto yung lagayan niya. Itong lid. Mas okay sana kung flat. Kasi pang whipped cream to. Mga frappuccino. Egg coffee ba to? First time ko itatry to. Nakapag-cafe na ako dito before. Mga matagal na. 3 years ago, ganun. Okay.
Matapang naman siya. Sakto lang. Siguro i-rate ko to na 7.5 out of 10. Pero okay lang, masarap siya. Okay sana yung place. Pero ang init, grabe. Para siyang gym. I mean, hindi yung mga cheer dance. Court, something. Pero parang weird. Paano ka upo dyan? Ay, tagi-isa-isa kayo nakaupo dyan. Paano pag occupied tong place na to? Tapos ganyan yung seat nyo, no? So, ganito siya. Parang weird, no? Upo ka dito. Tagi-isa kayo ng Bangkok. Ganyan. Pero okay lang din. Ang comfy naman niya. Tapos yung kaibigan mo dito. Ako pinagtitinginan nila tayo. Ang dami tao din sa loob. Pero like, ako lang dito sa labas. Yun lang. Ito lang nang pinunta ko dito yung egg coffee. Dito na lang tayo upo. Super sa mga natitikman kong egg coffee dito sa lugar namin. Yung Saigon yung pinakang the best. Ito okay lang. Buti hindi ako nag-venti. Kasi na to grande. So medyo malaki na yung venti. Okay lang to. Baka hindi na ako makatulog mamaya. And today is Saturday. Kahapon galing ako dun sa may Kubo Grill. Buti may nabook akong Move It kahapon. Nakauwi naman ako na maayos. Parang yung cons lang niya siguro dun is masyadong mahirap mag-book kasi medyo mataas na and wala masyadong tao sa area. May mga bahay pero parang sobrang tahimik tas ang dilim. So buti may nabook ako kasi medyo malayo siya dun sa labasan per dilim ng daan and nakakatakot. Tas bit-bit ko pa yung laptop ko tsaka yung phone ko tas camera ko. So buti may nag-accept. Siguro pagbabalik ako dun may kasama na or hindi gabi. Okay naman yung vibe. Masaya dun. Para akong nasa Cebu. Ganun yung vibe niya kagabi. Yung tomorrow pala Sunday. Susunduin ko yung kapatid ko sa airport. Yeah, tatry ko pa rin mag-vlog bukas. Ang ganda dito, no? Vietnamese cafe pala to. Na-addict na ako sa mga coffee ng Vietnamese. Siguro next time, pag pumunta tayo ng Vietnam, puro coffee grounds yung bibilihan natin. Mga Vietnamese coffee grounds. Ako na lang yung gagawa. Hindi na ako pupunta sa mga Vietnamese cafe. Tapos yun na lang natin. No? Aralin natin yung kung paano gumawa ng egg coffee, ganun. So yun guys, paalis na ako dito. And I'll see you tomorrow. Quick vlog lang dito today. Bye! Hi guys! Nandito kami ngayon sa may NAIA Terminal 3 and sasunduin lang namin ang aming kapatid. Bonus clip lang to. Tingnan natin kung ano yung mga bago dito. So ayan, may mga kainan na dito. Yun lang siya. Parang hindi pa pala bukas yung iba. May Chili's din. May Angel's Pizza. Meron pa ang hindi bukas. Dito kami kumain last time dun sa may dun sa may KFC. Pero hindi na natin pupuntahan yun. Tingnan natin yung baba. May mga bilihan na rin dito. Di ba, nice. May tambayan na. So, hindi nakaka-board na. Tumambay lang dun sa may isang area. Yun lang. So, see you later, guys. Landed na si Be. Abu Dhabi. Landed. Brent Tagal. Ayan, siya yung umuwi na Pilipinas. Nakaland na kayo, no? Welcome to the Philippines. Nakapagod yung biyahe. Wala kang dalang maleta? Yes. Ano lang to kasi spot? Welcome! Ito yung DJI. Turuan mo kaya ako, babe. Wow. Oh, naman. Wala sila. Ayan na. Hey, yung ito lang. Lulok. Hindi tinulungan. Tulungan nyo kaya ako. Pag ako hindi nakasama sa vlog mo, hindi ako kasama last year. Ganyan tayo. Ikot ka. Ikot ka. Ganto ka. Ano? Alin? Pag ganun. Ganyan. Noon, si ate siya nga antayin natin. Talaga yung galing sa ano, babe. Siya yung galing sa ibang bansa. Oh. Sa iyo ko sa Pilipinas. Mainit. Ay, video mo na ako. And then, relationship at Ay, sorry. Hawakan mo to. Hawakan mo. Wala akong salamin, ha? Cellphone, baby, yan. Ang pangit niya mag-surprise. Ang ganda ng ano. Oh, yun, Bisaya. Welcome to the Philippines. Para hindi kita kasi sa'yo may... Let's go. Si Jay. Ewan, konti natin si Jessica. Yung ano, taga-Pasay, wala pa rin siya. Okay, tama ako. Hi guys. So, Ayan dumating siya. si Ate Jay. Ayan, so nakarating na si Jessica. Okay, sis. Tinan mo, pinagdala pa ako ng ganito. Parang ako na talaga may chinelas, may Dubai Chewy cookies. Yun lang guys, bonus clip lang to. See you in my next video. Ay, maliit.